Magandang araw sa inyong lahat at saan man panig kayo ng Pinas naroroon at ng mundo. Siyempre sumating muli ang pagpapala sa araw na ito. Makatang tambay pong muli ang tanging puhunan ng mga logic ng buhay. Kaya pagkatapos mag-subscribe, panuorin mo naman ang makita mo kung ano ang mayroon. Kaya makatang tambay. Okay. Hindi tayo mag-reaction video ngayon. Ito yung mismong palagay natin at kuro-kuro sa nangyayari. Panahon ni Duterte at panahon ni Marcos. Siyempre, kasado tayo rito dahil nga narito tayo, diba? Nung maupo si Duterte, 2016 yun, July. Bago pa lang siyang naupo, nagsimula na yung ganitong pag-atake sa kanya sa pangunguna ito ni Trillanes. Ito yung EJK, yung extrajudicial killing na ginawa niya sa Davao nung siya ay mayor pa. At tumungtong ng October pa lang, sinimula na siyang atakihin dito. Hanggang sa pagpalit nung kasunod na taon 2017, yung kasagsagan pa rin, mainit pa rin yung mga pag-iimbestiga sa Senado na ginawa ni Trillanes in aid of legislation. Sabi pa nga niya, yung kanyang mga ginagamit na kasangkapan para atakihin si Duterte. At dito nga ay bumaliktad pa nga rito, nakuha pa nga testigo ni Trillanes si Las Cañas, isang police official sa Davao na matapat na tao ni Duterte. Bumaliktad itong panahon na yun. Talagang kung isipin mo, mainit na mainit at gustong gusto talagang ilaglag si Duterte, papaalisin sa pwesto. Ganun yung mga ganung kasidhi yung ginagawang pag-usig kay Duterte ng mga panahon na 2016, 2017 hanggang 2018 yan, diretso. Eh nung matalo na si Trillanes sa eleksyon yun, pumupa-upa na. Ibig nating sabihin dito, talagang merong nagpapagalaw. Eh si Trillanes naman, alam naman natin ito. Natakdog lang ito, pero hindi na, wala naman talaga itong sabihin mong kapasidad. Ano ba, katulad nito, mapabaliktad si Las Cañas. Eh, alam naman natin ito, marami na rin tayong mga nakita o naging basya na binayaran talaga ito si Las Cañas at milyon-milyon ang ibinaya dito, kaya ito nagawang bumaliktad. At kumbaga ay nag-traitor nga kay Duterte. Totoo naman ito na tao ito ni Duterte. At katunayan nga ay sa pagsasalaysay pa ni Las Cañas mismo, eh dalawang kapatid nga niya ang siya mismong nag-utos na patayin dahil naging nasangkot nga sa drugs. Ganun siya katapat kay Duterte ng mga panahon na yun. Biro-biro mo yan, napabaliktad yan ni Trillanes ng mga panahon na yun. Pero lampasan natin yung mga usapin na yun. Dito lang tayo sa talagang gusto nating talakayin sa araw na ito. Pagkatapos na manalo si Marcos, ganun pa rin. Akala natin inat matatapos ng tuluyan dun dahil siyempre ang nanalo ng ay si Marcos, wala naman dilawan na napasok. Eh kung si Lini siguro ang nanalo, eh di ba ganyan nga mangyari, magtuloy-tuloy pa yung ginagawa ni Trillanes noong 2016, 2017. Eh siyempre dilawan naman ito, alam naman natin. Eh ngayon, hindi naman si dilawan ang nanalo. Yung pag-atake ng 2016 at 2017, ito pa rin yung ginagawang pag-atake kay Duterte. At iisa pa rin ang pattern, inuulit lang yung aligasyon noon. 2016, 2017, na muling binubuhay ngayon. Ganun ulit. Na pinapalitaw na si Duterte ay mamamatay tao. Ito mismo ang talagang drug lords ng mga drug lords. Kaya mainit ang dugo nito sa mga puser o sa mga drug lords dahil kakumpetensya. Yung mga ganun ba? Ganun na rin yung akusasyon yung una pa ng 2017. At traitor si Duterte. At mahihirap lang daw yung biktima ng kanyang war on drugs. Kaya makikita mong ipokrito lamang. Nagpapanggap lang. Hindi naman kayang durugin, ipakulong yung mga drug lords na mga big time. Ganon yung mga akusasyon.
Kumbaga, ng 2016-17, inulit lang ngayon. At ang nakapagtaka nga, hindi naman dilawan ang nanalo. Di ba? Hindi dilawan, hindi si Lini ang nanalo. Pero ito yung nangyayari ngayon. Ilang taon na, 2 taon na nangyayari. Pagkaupo lang din ni Marcos. Buwan lang yung lumipas, hindi pa umiinit ang witpacks nito sa kinakaupuan niya. Duterte na agad yung dinadali nila o tinitira nila. At ngayon, mas lalo nating napatunan na yun talaga ang target ng una, medyo pasimple pa, di ba? Medyo ang inaatake nun ay yung mga tao pa lang. Ngayon inatake itong Quadcom, di ba? Itong Quad Committee sa Kongreso. Dito maliwanag na talaga, sintro na talaga ng kanilang mga investigasyon unang hearing. Si Duterte na mismo. Wala na talaga itong magkukunwari. Tutuhanan na talaga. Kaya naisip natin, si Marcos ba talaga ang Pangulo? Bakit nangyayari ito? Itinuloy lang yung naunsyamin na pagdurog nun sa mga Duterte, kay Duterte noong 2016-2017. At ngayon uli, itinuloy nung kukwela si Marcos na yung Pangulo at hindi naman ang dilawan. Kaya alam natin, dilawan ang talagang napakainit ng dugo kay Duterte dahil ito ang nagpahirap sa kanila. Kaya alam natin, itong mga oligarko, itong unang-unang galit na galit kay Duterte. No, at itong mga alipuris ito, lalo na itong mga mainstream media na ngayon napapansin natin na bias. Sa tingin nga anong iba ang aligas nila bayaran na ito. Itong mga mainstream media natin, traditional media. Ganyan ang nangyayari ngayon. At sa kahuli-hulihan, talagang makakapag-isip ka at mapagpapasyahan mo, magdidesisyon ka na talagang gobyerno ni Marcos pinasok na ng sindikato. Yan ang nakikita nating nangyayari. Hindi talaga yung kagustuhan ni Marcos ang dapat na umiiral, kundi yung mga sindikato na pumasok dito. Pumasok na sa Malacanang na walang kamalay-malay ang taong bayan. At kaya nga kung ang dinanas ng dilawan noon lahat na ubos na napasyut sa iniduro. Malamang-lamang ang abuti naman na kasyutan ng administrasyong ito ay hindi iniduro, kundi isa ng bangin sa malapit na hinaharap.